Kani-kaniyang estilo, kultura at dating, iisa ang tungo at ibig marating. Sa magandang Pilipinas, sama ang lahat. Sa magandang Pilipinas, bida ang lahat. Sa sigla ng taong bayan at gobyernong matapat, tayo ay papatnubayan, sama-sama. Ayan, magandang umaga sa ating lahat. Makasining na umaga sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Talaga nga namang inaabangan ng lahat, no? Lalong-lalo na ng mga taga-Angono o mga local ng Angono, itong pilot episode natin ng The Artist Paradise. Dahil malapit na nga ang fiesta, isa sa mga initiative natin ang magkaroon ng mga ganitong uri ng programa sa radyo, no? Di lamang sa radyo, no? Bagkus maaari rin nating mapanood o mapakinggan itong ating programa na The Artist Paradise sa ating YouTube at Facebook page para mas mapaalam pa natin ang ating identity at ma-preserve ang ating pamana at kultura bilang tayo nga dito sa Angono ay tinaguri ang Art Capital of the Philippines. So talagang importante sa atin itong mga ganitong inisyatibo, no? Dahil isa sa mga dahilan kaya gumagawa tayo ng mga ganitong programa ay para mas mapaigting pa natin ang ating pagmamahal sa ating yaman at kultura. Gayon din ay para matuto sa patungkol na rin sa ating bayan, pati na rin mahikayat, no, ang mga turista upang mas makilala pa at mapaunlad pa natin hindi lamang ang turismo ng ating bayan, kasabay na rin ito ay ang pag-unlad mismo ng ating bayan economically and culturally speaking, no, sa pamamagitan ng pag-showcase ng mga local businesses natin, mga artists natin dito sa ating bayan, no. So pag-uusapan natin dito sa ating programang ito, ang The Artist Paradise, ang mga yaman at kultura ng ating bayan, no? Kung gaanong kabongga, yun ang term, no? Kung gaanong kabongga ang celebration ng Angono sa iba't ibang mga pagdiriwang at kung paanong naiiba ang approach ng ating bayan. So, yung mga fiesta, ang mga higante tuwing Higantes Festival, Semana Santa sa Angono, mga pagpupuan sa Angono tuwing Semana Santa, yung visual arts tulad ng painting, murals, street murals, and music, no? Mga delicacies tulad ng itik at balaw-balaw. So, itong programang ito ay mapapakinggan nyo sa radyo, no? Alas 10 ng umaga kada Sabado. So, kung ako sa mga taga-Angono, kahit na rin sa hindi mga taga-Angono, no? Gawin natin itong Saturday habit sa ating mga pamilya. Sama-sama tayong maglakbay at matuto. At gayon din ay alamin kung paano natin pagyayabungin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng mga pamanang kultural ng ating bayan. Ayan, so bago nga naman tayo dumako, no, sa pinaka-topic or pinaka-main topic ng ating programa ngayong araw or para sa ating pilot episode ng The Artist Paradise, no, patungkol sa nalalapit na piyesta, no, ating munang pag-usapan ngayong araw. Sama-sama nating alamin yung mga nakahain na ng mga programa, mga patimpalak, yung mga events, dahil yan, malapit na nga ang piyesta, no, kali-kaliwa na yung mga events at mga programang inihain sa atin ng ating pamahalaang bayan mo, no, para sa nalalapit nating kapistahan or para sa nalalapit na Higantes Festival, gayon din ang kapistahan ng ating patron na si San Clemente. Bagaman hindi pa naglalabas ng official na calendar of events ang ating munisipyo, no, makikita natin sa ating tourism page, gayon din na sa mga kalye natin, no, na iba't ibang mga patimpalak na o mga events na ang mga nakahain at nagaganap o nangyayari sa atin ngayong Nobyembre. No, ayan, so simulan natin ngayong araw, no. Ngayong araw, November 8, ay ginaganap natin ang Pista ng Kalikasan sa ating bayan. Nagsimula ito kaninang alas 8 ng umaga sa Paso Bridge. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang programa. So sa mga nagnanais na mga nalumahok, no, feel free to visit our Paso Bridge, no. Pwede kayong pumunta ngayon sa Paso Bridge para makisama sa ating Pista ng Kalikasan. So darating naman na November 12,
ay magkakaroon tayo ng palarong lahi at workshop kasama ang organisasyon ng ACDECO Angono. Nagaganapin naman sa Joaquin Guido Elementary School. So ilan sa mga patipalak na ating aabangan ngayong Nobyembre sa nalalapit nating piyesta ay ang dessert making contest, balaw-balaw cooking contest, itik cooking contest, higanteng takbong may puso kasama ang Angono Running Community, on-the-spot painting contest kasama ang Angono Ateliers Association at ang Sumapuso Dance Contest, no? So, sa November 16 naman ay ating ipagdiriwang ang pinaka-inaabangan nating Higantes Festival. So, magkakaroon po tayo ng Higantes Zumba sa umaga. Sa umaga rin po ang ating parada ng mga higante. Ang opening program ng Higantes Festival, no, abangan natin kung sino yung mga artista at mga guests natin for that day. Higantes Top Dance, Higantitos Fashionista, Fancy Drill Competition, Majorette Group Competition, Majorette Solo Competition, Parehadora Street Dance Competition na laging inaabangan yan, lalong-lalo na ang San Vicente Elementary School na laging taon-taon talagang may pasabog. At ang inaabangan, or pinaka-inaabangan nating mga pangmalakasang fireworks display sa ating plaza. Samantalang sa darating ng November 19 naman, ay ating ipagdiriwang ang Arts Festival sa ating gymnasium, ang Bisperas Mayores sa November 22, at ang Kapistahan ng Bayan ng Angono at ang ating patrona si San Clemente sa November 23, which is on a Sunday. Para sa mga mas detalyado pa na impormasyon, maaari tayong sumangguni sa ating tourism office. Ang ating Angono Tourism Office Help Desk ay handang sumagot sa inyong mga katanungan. Tumawag lamang sa mga numerong 0927-8888-984 para sa Globe, 0985-184-7777 sa Smart, o di kaya naman sa ating landline na 8539-2359. Kultura at dating, iisa ang tungo at ibig marating. Sa magandang Pilipinas, sama ang lahat. Sa magandang Pilipinas, bida ang lahat. Sa sigla ng taong bayan at gobyernong matapat, tayo ay papatnubayan, sama-samang aangat. Sa masaganang Pilipinas, pinagpalang Pilipinas, sa magandang Pilipinas, uunlad tayong lahat. Sa masaganang Pilipinas, pinagpalang Pilipinas, sa magandang Pilipinas, uunlad tayong lahat. Ayan, so bilang panimula na topic sa ating pilot episode ngayong araw, ay pag-uusapan natin, nakaka-excite ang palapit ng piyesta ng ating bayan. Ang Angono Rizal, para sa ating mga tagapakinig or mga listeners na hindi mga taga-Angono or ngayon lang maririnig ang Higantes Festival o ang Angono, ang Angono Rizal ay pinagmamalaki bilang or tinaguri ang art capital or the art capital of the Philippines. Isa siyang bayan na puno ng makulay na tradisyon at mayamang sining, kung saan ipinagmamalaki nito or namin ang dalawang pambansang alagad ng sining natin dito, na sina Carlos Botong Francisco, welcome sa visual arts like painting, at pati na rin si Lucio San Pedro sa more when it comes sa music, or National Artist for Music, sa makibahagi sa ating masiglang mga pagdiriwang katulad ng nalalapit nating festival, Higantes Festival sa November 16, sa pamamagitan ng iba't ibang mga guided tours at workshops na nagpapakita ng ating pagmamahal sa sining at kultura, maging sa ating kasaysayan na rin, Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat, lalong-lalo na ng mga taga-Angono na ilang tulog na lang, ilang tulog na lang ay mapapaviva San Clemente na tayo. At lahat tayo, dahil 2 linggo na lamang ay sabay-sabay naman tayo magtatampisaw sa basaan at hiyawan sa ating fiesta. So ang pag-uusapin natin ngayong araw ay ang mga preparasyon ng isa sa mga barangay sa ating bayan, ang Barangay Santo Niño. Dahil alam naman natin na tuwing sasapit ang fiesta sa ating bayan ay napakaraming paghahanda at preparasyon ang ating ginagawa. Sari-saring pamanang kultural ang ating patuloy na pinagyayaman. Kaya ngayong araw ay makakasama natin live
si SK Chairman or SK Chairperson Bench Galang, isa sa pinaka-hands-on na SK natin pagdating sa mga cultural and artistic events, di lamang ng kanilang barangay, maging ng ating bayan dahil si SK Chairman Bench Galang ay kasalukuyang SK Chairperson ng Barangay Santo Niño. Isa rin siya sa tagapagtaguyod ng Samahang Santo Niño Pan-Irene ng Bayan ng Angono. Bilang isang artist, ginagampanan niya ang makulay at masagana ang kanyang posisyon, lalo na sa isang bayang pinanday ng sining at kultura. Siya rin ay advocate ng heritage and culture, no? Bilang siya ay miyembro ng Team Heritage Advocates Nurtured Through Artistry and Sanctities at siya rin ay scholar ng Youth Servant Leadership and Education Program. Siya ang Regional Executive President ng Confraternity of the Altar Service Philippines at Vicariate Vice President ng Ministry of Altar Services or Servers of St. John the Baptist noong 2022. Taong 2023 naman, nang siya ay maging National Vice President ng Caritas Manila Scholars Association at President ng Kamasa sa Vicencio Hills Seminary Chapter. So let us all welcome SK Chairman Bench Galang, tagapagtaguyod ng kultura at pamana sa makulay at masiglang bayan ng Sining. So, hello po Kuya Bench. Good morning. Kumusta ka naman Kuya Bench? Ayan, so good morning naman, Direk Nix. Ngayong araw na ito ay okay naman at maraming gawain since malapit na ang Gigantes Festival na pinagdiriwang sa atin dito sa bayan. Okay. So yun, no. Bali, yung unang, meron akong set of questions na natatanong sa iyo, Kuya Ben. Okay. No, pero lang din naman talaga siya dun sa ating topic, no. Yung topic natin talaga today is yung nalalapit nga na piyesta ng bayan ng Angono, no. So, pinakaunang question, Kuya Ben, ano po yung mga preparations nyo? Since, ayun nga, no, malapit na yung piyesta natin, ano-ano yung nagiging preparations nyo sa nalalapit na piyesta, specific sa Barangay Santo Niño? Okay, yon. So, ano nga ba ang paghahanda ng pamahalaang pambarangay para sa nalalapit na pagdiriwang ng Gigantes Festival, no? Bilang SK Chairman ng Barangay Santo Niño, isa sa mga gawain namin ng mga sangguniang kabataan ay mag-prepare ng pag-ensayo ng parehadora, no? Para po sa kaalaman ng lahat, ang parehadora po ay isang matandang tradisyon dito sa bayan kung saan ang mga parehadora ay pumapadyak ng kaliwa at kanan. Ito ay pag-aalay ng mga parehadora sa aming patron na si San Clemente. Ngayon, para ba nagkaroon ng parehadora kapag kami po ay nagpa-practice? So tinuturuan namin ng mga kabataan, lalo na mga kababaihan, sa pagpadyak bilang parte sa kultura ng mga mangingisda noong unang panahon na tuwing sasapit ang kapistahan sa aming bayan. Ang ginagawa, ang kanilang mga asawang lalaki ay nangingisda sa aming kung tawagan ay dagat, pero sa kilala sa ngayon ay lawa ng Laguna de Bai, ay ang mga kababaihan naman ay pumapadyak sa galak dahil parating ng kanilang asawa na may dalang mga may mga dalang mga sabot-saring mga pahuling isda. So ginagawa namin siya tuwing buwan ng Oktubre. Once na pumasok po ang buwan ng Oktubre, ay ginagawa na namin ng pag-ensayo ng parehadora para sa mga kabataan kababaihan na dadalo para sa nalalapit na kapistahan sa aming bayan. Pangalawa, ay isinasagawa namin ang pag-aasikaso lalo na sa pangunguna ng aming butihing kapitan na si Roberto Bagyo Miranda kasama ang mga kagawad at ang mga staff nito, mga barangay staff ng pagsasagawa ng iconic, kung tawagin ko, iconic na rainbow flag na kung saan kilalang kilala ang Barangay Santo Niño sa isang napakakulay na mga Boracay flags na naka-disenyo o naka-dekorasyon sa iba't ibang street na nasasakupan ng aming barangay. At ang panghuli ay ang pagdiriwang naman namin ng mga pag-aasikaso ng mga gawain at gaganapin sa barangay sa darating na buwan ng Nobyembre, simula November 1 hanggang matapos ang buwan ng Nobyembre, kung saan inihahanda namin yung mga bakya ng mga bata, ang mga sagwan ng mga bata, ang mga kasuotan, ang mga banda na aming iahar para sa darating na kapistahan, yung pagsali namin sa mga competition sa taon-taon sa pinagdiriwang sa pangunguna ng ating mga Angono Tourism, ang Gigantitos o Gigantes Fashionista, ang mga pagsali natin para sa mga iba't ibang cooking show like yung dessert making contest mula sa Angels, pangalawa yung paggawa ng balaw-balaw at pagkain ng fried itik or pagluto ng iba't ibang putahe tungkol sa fried itik.
Okay. Thank you po no sa mga shinare niyo Kuya Benjo. Pero ayun nga no, since very active yung Barangay Santo Niño when it comes sa pagpapalapit na yung piyesta, ganyan. Gaano po sa tingin niyo ka-importante yung participation ng ating mga kababayan? Halimbawa na lamang sabi mo kanina no na iniengganyo yung mga bata na sumali din sa halimbawa sa parehadora, ganyan. No, gaano ka-importante yung participation ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kabataan sa pagpapanatili ng kultura natin dito sa Angono. Bilang ikaw nga rin po, no, Kuya Benj, ay personally ang advocate ng cultural heritage. No? So gaano ka-importante po yun yung participation ng ating mga kababayan no, sa pagpapanatili ng kultura natin dito sa Angono? Okay, tama ka dyan, Direct Next, no? Talagang magandang question yan, ano. Isa yun na masasabi kong misyon naming mga pamahalaang barangay, lalo ng pamahalaan ng bayan na patuloy na suportahan upang mapanatili ang ating napakagandang kasaysayan dito sa ating bayan ng Angono, lalo na pagdating sa mga cultural activities dito sa ating bayan. Napakalaki po ng partisipasyon ng ating komunidad sapagkat ito yung kumbaga identity ng bayan ng Angono kung saan sa tuwing nagdiriwang ang kapistahan, i-showcase ng community o nating mga taga-Angono, Direct Next, na ang kagandahan ng meron sa bayan na ito at ano yung kahulugan, bakit nila ginagawa ito. So, kilala ang bayan ng Angono sa makasaysayan na gawain kung saan nagkakaroon ng koneksyon ang pagitan ng gawain noon at ano ang naipamana ng noon sa ngayong generasyon. So, mahalaga po ang partisipasyon din ng ating mga kabataan. Kaya kaming mga pamahalang barangay, misyon namin na hikayatin ang mga kabataan na sanayin, hubugin, asain ang mga bawat kabataan na magkaroon ng pananampalataya at pagiging deboto sa mahal na patron si San Clemente, ang patron ng bayan ng Angono. Gayun din, syempre, pagkapistahan, mahalaga din pag hindi nawawala sa kultura ng Angono o ng Pilipinas, masabi natin, ang pagpapakain, no? Lagi lang, pagpapractice hanggang sa kaarawan mismo ng kapistahan. Pag tuwing fiesta, lahat ang kultura nating mga Pilipino ay ang pagpapakain or paghahanda sa ating mga tahanan bilang simbolo ng pagpasasalamat sa lahat ng biyayang na kukuha natin sa buong taon sa ating mahal na patron at syempre lalong-lalo sa Panginoon. So all in all, ang kahalagahan po ng partisipasyon ng bawat isa dito sa pamahalaang bayan, pamahalaang barangay, ang mga kalalakihan, kababaihan, mabatandaman o mabata, ito ay masasabi ng merong pagkakaisa sa isang bayan. Dahil hindi lang sila hindi kahulugan ng pagkakaisa ay ang pare-parehong kasuotan. Pagkus lagi ko sinasabi, ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa, kung tukuringin sa Angono ay sambangka, no? Sinasabing sambangka, iisang bayan, iisang bangka, kung saan nagkakaroon ng kahulugan ang isang pagkakaisa kahit iba-iba ang aming mga ginagawa, iba-iba ang aming partisipasyon, iba-iba ang aming tungkulin at layunin sa tuwing sa celebrate ang aming kapistahan, ay nagkakaisa kami dahil pinapakita namin ang kahulugan ng gaano kagarbo o kung paano namin ipinararamdam ang makulay na kasaysayan noon at ipinagpapatuloy ang makulay na kayamanan na ipinamana sa atin ng mga ninuno natin hanggang sa ngayon at misyon natin para maipamana sa mga susunod pang henerasyon. Ayan, yan. Ang ganda nung point mo, Kuya Benj, no, when it comes dun sa sambangka, no, parang pagkakaisa ng bayan ng Angono. Pero ayun, dahil nga ayun, mission din natin katulad mo, Kuya Benj, bilang isang advocate ng cultural heritage or cultural preservation sa ating bayan dahil nga sobrang yaman ng ating bayan sa pagdating sa cultural aspect, no. Gaano naman ka-importante yung yung mission natin na maipasa yung ganitong mga kultura sa ating halimbawa sa ating mga kabataan no, para mas mapayaman pa or napapaunlad pa talaga nitong mga itong kultura natin, itong mga kinagawian natin, yung ating mga sarili, di lang ang ating sarili, pagbagus pati yung ating pamayanan. Like napapayaman ba niya, napapaunlad sa paanong paraan? Okay. So isa na yan, good question yan, Direct Nix. Para sa akin talaga, mahalaga po ang
partisipasyon ng ating mga kabataan. Ang mga kabataan, tama nga sinabi nga ni Dr. Jose Rizal, no? Di lang tayo ay mga taga Rizal, isinasabuhay natin yung laging sinasabi at paulit-ulit na sinasabi sa ating mga kabataan na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ang mga kabataan mismo ang siyang bubuhay kung siyang bubuhay sa kultura na meron sa atin sa ngayon. Siyempre, nakikita yan generation by generation, Direk Nix, no? Sabi ko nga dun sa isang pinuntahan namin dito sa isang museum sa bayan ng Angono, mahalaga na maipasa ito sa mga kabataan dahil kung hindi naman din siguro namin o nung panahon na kami ay bata pa, ay hindi rin sa amin na ituro ito, baka hindi rin namin maituturo yun sa mga susunod pang henerasyon, no? So yumayabong tayo, nagiging mas creative ang bawat kabataan sa kung paano mas magiging buhay yung selebrasyon ng kapistahan dito sa ating bayan at talagang masasabi kong we are committed to share our knowledge, our talent to others para maipasa namin, kung tawagin ko nga ay passing of the torch, no? Pinapasa-pasa yung torch na yon, yung mga sinag na ipinapasa ng bawat henerasyon upang sa gayon ay mapanatiling maganda, maayos ang bawat isa. Lalong-lalo na yung pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Okay, yan. So ang ganda ng mga points na sinasabi ni Kuya Bench, no? Sa tingin ko, maraming mapupulot na mga ideas, new ideas, mga konsepto ng ating mga listeners, sa ating mga audience ngayon. Saganang Pilipinas, pinagpalang Pilipinas, sa magandang Pilipinas, uunlad tayong lahat. Sa magandang Pilipinas, sama ang lahat. Sa magandang Pilipinas, bida ang lahat. Sa sigla ng taong bayan at gobyernong matapat, tayo ay papatnubayan, sama-samang aangat. Sa masaganang Pilipinas, pinagpalang Pilipinas, sa magandang Pilipinas, uunlad tayo. Pero yun, dahil malapit na ngayong piyesta na Kuya Bench, ano ba yung mga ine-expect natin ng mga pasabog ng Barangay Santo Niño sa darating na fiesta? So, although kahit hindi naman talaga i-reveal talaga kung ano yung magiging mga pasabog, pero meron ka bang mga mga pa-hint dyan kung ano ba yung mga i-expect natin sa Barangay Santo Niño? Siyempre, alam naman yan, Direk Nix, ang Barangay Santo Niño ito talagang hindi papakawala at hindi magpapasabog ang aming barangay pagdating sa mga gawaing pangkultural, no? Sabi ko nga lagi, sinasabi ko, pagdating sa sports, ibigay yan sa ibang barangay kung ayaw nila, pero pagdating sa kultura, ang Barangay Santo Niño ay hindi magpapatalo sa mga ganyang gawain. Siyempre, andun pa rin kami sa typical na gawain namin, yung mga paghahanda sa mga makukulay na gawain, o tawagin nga promo, pasabog, hanas. So lahat ng maaaring pwedeng maging pasabog na pwede naming magawa para sa taon na to, gagawin talaga namin, no? At gusto kasi namin maging maganda ang pagtakita talaga na pinakita talaga pag nakikita nilang Barangay Santo Niño. Doon pa naman mananatili pa na pag Barangay Santo Niño, hindi siya putyo-putyo, hindi siya basta-basta. So pinagalaanan namin talaga siya ng pondo. So ina-expect talaga namin, or what I mean, shall I say, ginagawa talaga namin yon kasi hindi para magpasikat, kundi para maipakita sa bawat mamamayan na sa mga gantong uri ng mga activities, hindi lang kami nakapokus sa sports. Bagkus tumutulong kami sa bayan, tumutulong kami sa simbahan kung paano mapapromote or paano mapapreserve ang mga activities sa bayan ng Angon. So magitan ng mas makakulay na gawain at syempre makakulay na celebration at tradition dito sa bayan. So ayun, syempre unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos, lalo na sa aming patron na si Santo Niño. Siyempre, specifically, ang ating minamahal kong Santo Niño Panibino, na binigyan niya ako ng gantong uri ng talento. No? Para sa kaalaman ng lahat, ano ba talento meron si SK Bench? No? So, ang talento, siyempre, sumasayaw, kumakanta, acting, gumagawa ng mga write-ups, nagka-public speaking, kaya magaling ako magsalita, at ano pang mga bagay, dekorasyon or anything of production design, pag-host, or meron pa kung ano pang may isip nyo na talent, except syempre sa mga physical, no? Katulad ng pagka-tabling, hindi ko kaya yan. So, hindi naman tayo perfecto. Pero gayon pa man, natutuwa lang ako, lalo na sa mga nagiging kaibigan ko. Kasama ikaw, syempre, Direct Nix, na
na na-share ko rin yung talent ko. Maraming natutuwa lang din ako at nagiging thankful ako at grateful ako kay God kasi nakikita at nai-inspire ko yung mga ibang kabataan na gayahin niyo kung ano yung ginagawa ko. Pero hindi ko sila in-encourage na gayahin na as in specific. Pero nakikita ko yung inspiration kung bakit nila ginawa yun. At para sa akin, matagumpay na yan sa akin. No? That's very successful sceneries na makita ko na yung isang tao na hindi ko naman totally natulungan pero nagagawa niya yung mga bagay na yun at dahil na-inspire siya sa kung paano kong ginagawa. So at the same time, yung pangalawa, at nakikita nila yung pagpapakita na i-express ng bawat isang natutunan ng mga natuturuan ko na galingan na yung sarili nila kasi na-appreciate ko yung mga efforts na ginagawa nila para lang ma-reach yung expectation ko sa isang particular na gawain or gawain. Katulad nga sa iyo, kunyari direct, diba? I'm happy and grateful kung ano niya yung mga arts work na ginagawa mo or yung mga medias like yung pag-film, yung pag-edit, pag-picture, pag-makeup, or anything, paggawa ng costume, kasama kita dyan. So, I'm happy to share my talent kasi I think this is the only way na paano ko mapasasalamatan ang Panginoon, lalo na po ang Santo Niño. Kasi hindi ko naman isinasarili kung anong meron ako eh. Lagi kong i-share yun kasi mas fulfilling yun para sa akin dahil para mas na-appreciate nila yung naiaambag ko sa buhay nila at nagkakaroon niya ng tatak. Kaya bilang aral yan sa bawat mga may talent, sa bawat isa sa atin, huwag mong sarilihin ang talent na meron ka, bagkus i-share mo to kasi mas makikilala ka na isang magaling na artist kung nai-share mo siya. Hindi dahil para gayahin ka, kundi para ma-express niya yung kakayahan na meron siya, makilala niya ng lubos ang sarili niya at the same time, maituro rin niya yung natutunan mo sa iba. Okay, ayan. So, thank you for that, no, Kuya Bench. Last na lang siguro, Kuya Bench, bago tayo matapos dito sa ating programa. Meron ka bang mga shout-out? Meron ka bang mga paalala, mga reminders, or mga announcements sa ating mga kababayan or kahit sa Barangay Santo Niño sa nalalapit na piyesta? Okay, so yun, ulitin ko po, magandang higanteng araw po sa lahat po ng mga nakikinig po dito ngayon. Para po sa akin, bilang SK Chairman ng Barangay Santo Niño, syempre gusto ko munang i-shout out ang aming minamahal na barangay dito sa Angono, Rizal. Sa pangunguna po ng aming butihing kapitan na si Roberto Bagyo Miranda kasama ng Sangguniang Bayan. Syempre, of course, ang aking mga masisipag na Sangguniang Kabataan. Ngayon din, I would like to commended at the same to add then recently we're just celebrating the 10th founding anniversary of the Samahang Santo Niño Panimili, which is part si Direk Nix doon at si kanyang kapatid na si JN sa 10th year anniversary ng Samahang Santo Niño Panimili, of course to celebrate the Santo Niño Panibino Foundation as we celebrate the 5th year na kinakandak yung mga charity works na meron sa amin. And of course, paalala and reminders, paalala lang po, please, so sa lahat po ng mga nakikinig, pwede po kayong pumunta po sa makulay at pasabog na small but terrible na bayan dito sa bayan ng Angono, ang Gigantes and Arts Festival ngayong darating na Nobyembre, mas specifically November 16, no? Every third Sunday of November ay sinaselebrate ng Gigantes Festival. And of course, one of the highlights or pinaka-highlight ng taon sa Angono ay yung November 23, that's Sunday, the celebration of Feast of St. Clement, which is mapapanood nyo po ang hinihanda ng Barangay Santo Niño o isa sa mga delegasyon ng mga parehadora, ang Komite de Festejo sa Barangay Santo Niño. So, ay lamang po ang aking sasabihin at ay lang din po ang aking paalala. Kaya para po sa lahat sa inyo, mag-ingat po tayong lahat and happy holidays sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po no sa mga na-share mo, Kuya Bench. So nais nating pasalamatan no si SK Chairperson Bench Galang sa kanyang mga naging input para sa ating programa ngayong umaga no. So tunay nga na mayaman ang ating bayan sa pamana at kultura. Talagang isa ito sa mga bagay na patuloy na nagpapaunlad ng ating bayan at pagpe-preserve ng ating kultura. Ayan, so sa susunod na linggo, no, ayan, dadako na muna tayo ngayon sa pinakahuling parte ng ating programa. So, sa susunod na linggo, ay mas makikilala pa natin ang bayan ng Sining, ang makulay na bayan ng Sining, at mas magkakaroon pa tayo
ng mas malalim na pag-unawa sa mga gawaing kultural sa ating bayan, ang mga pamanang kultural sa ating bayan, ang Higantes Festival na nalalapit na ngayong November 16, no, mas mauunawaan pa natin yan at mas magiging specific ang ating mga topic sa mga susunod na linggo dahil papalapit na nga ang ating piyesta sa ating bayan, no. So dahil tatalakayin natin sa susunod na linggo ang paraan kung paano ba ginagawa ang mga ulo ng mga higante, no. So sasamahan tayo ng ilang mga guest speakers. Ang ating mga guest speakers next week ay ang mga local artisans ng Angono na siyang nangangasiwa o namumuno sa paggawa nitong mga naglalakihang mga ulo ng mga higante. So ngayon, dahil tayo nasa dulo na ng ating programa, ako'y magpapaalam muna, no? Maraming salamat sa 30 minutong pagtutok sa nag-iisang programa ng Bayan ng Angono sa radyo, ang The Artist Paradise. So mag-usap-usap muli tayo at magtalakayan sa mga susunod na linggo. Maraming salamat po. Iisa ang tungo at ibig marating sa magandang Pilipinas. Sama ang lahat sa magandang Pilipinas. Bida ang lahat sa sigla ng taong bayan at gobyernong matapat. Tayo ay papatnubayan, sama-samang aangat sa masaganang Pilipinas.